Ayan, magandang umaga po mga kapudi. Nagluluto na po ako ng pananghalian na pang tinolang manok o nagpi-prepared na po ako ng mga sangkap. So ayan, naghihiwa ako ng sayote dito. Tatlong sayote yung ilalagay natin sa tinolang manok. Ito na po yung sibuyas, bawang, luya ko. So yung luya, huwag kayong mag-alala kung ba't may balat. Gaya sinabi ko, hinuhugasan ko po yan at kinakaskas kong mabuti. Masyado po kasing maliliit para balatan pa, sayang naman. At yun nga po, malasa po pagka hindi ko na tinanggal yung balat. So yan. At ito po kasing si Mister naghahanda na siya para sa lechon bukas. Dalawang lechon po yung pa-order ko, isang 45 kilos at isang 51 kilos. Ngayon ito po ay nahakot niya doon po sa hinawan niya. May pinahawan po sa kanyang property na nabili. Inuwi po niya to kasi nga pagka may pa-order kami lechon panggagatong. Tapos po ito po yung puno pala, hindi ko pala kayo na-update mga kapudi. Ito po yung puno ng chiko dito sa may kusina ko. Kung mga binabanlian ko yung pinakaugat niya, nabukbok na siya, tapos may anay pa siya. Yan. Kasi ito meron pa ang palaya dito, yung sinasabi sa inyo tumutubo. Meron na siyang bungang maliit. Ito po. Ayun, sana magtuloy-tuloy. Kaya lang dito kasi nagsisiga ng basura, baka mamaya naiinitan. At ayan nga po, kaya po kayo pala dinala dito sa ginagawa ni Mister na nilalagari niya na mga kahoy na bayabas. Ay nakakita po siya ng ahas. Word, may ahas daw. Ano kaya yun? Ulupong. Kasi po nung nagpahawan si nanay dito po pinatambak yung mga kahoy. Saan ba? Sa puno? Asan? Hindi, kilabutan naman ako. Asan ba? Ay, palaka ba yun? Ahas. Ay, laki ng ulo ha? Ha? Alin? Ano ba yung palaka? Ahas? Ba't mo nalaman may ahas? Baka naman tumakbo dito yan. Teka muna. Ay! Kala ko naman may ahas talaga. Ayun, may pinagunusan pala. Nako, katatambak lang yan dyan Tapos may palaka pa doon. Kaya gumawi ahas na yun. Nako, ulo pong kaya yan. Ayun, no. Kala ko naman talaga totoong ahas. Pinaglulok mo naman ako. Nandyan lang sa mga kahoy-kahoy yun. Ayun, no, may palaka pa. Katatambak lang po nila yun. Siguro may 2 buwan na ba yan nakatambak? Wala pa naman. Mga 2 buwan pa lang po. Feeling ko baka naman may mga ahas na kasi dito sa mga inihiwa mo. Nabulabog yan nung naglechon kayo dyan. Baka umalis. Ano ba yung supot ba yan yung nandoon? Kala ko naman yun yung mismo yung ulo ng ahas. Inabahan naman ako. Nandyan lang yun. Kala ko naman laki daw ng ahas. Nako, balat pala ng ahas. Kala ko kung ano, balat pala na. So ayan, balik na tayo sa kusina mga kapudi. Kaya lang, yun lang ang nakakaba. Nasaan ngayon yung ahas? Yung bang puno ng chiko na to, pwede akyatin na ahas? Ha? Baka naman nandyan, gumapang na yan. Minsan nga magugulat tayo saway nasa puno ng saging, ganyan. Alam nyo po ba dati may tanim kami sili, mababalay yung sili ha. Nung magpapabinyag po kami kay Mark Dennis, ito, nanguha ng sili, mayroon palang ahas na kulay green doon. Nakapalupot, nagulat na lang siya, buti hindi siya tinuklaw. Yun lang kayo naman. Hindi po basta-basta nanunuklaw naman siguro yung ahas unless na nasasaktan or natitrigger siya na parang siya, delikado. So yan, naghahanda na siya at mamaya pupuntahan ko po yung kakataying baboy. So magda-down na muna ako ng down lang muna yung gagawin ko para nisip ko kung iuwi na ngayong gabi yung baboy or bukas na lang ng madaling araw ang pick up. Pero ba sa tingin mo iuwi na natin gabi? Ha? Tabi mo muna sa pagturo mo, gawin mo dantayan. 2 baboy. So ayun, in-update ko lang kayo. Akala ka naman totoong may ahas. So ayun, mag-gisa na tayo ng simpleng tinola.
nag-aalala kung ano ba talaga yung nauuna, kung yung bawang o sibuyas o luya, walang masama pag sabay-sabayin nyo na po, mas maganda. Pero kung maliliit yung hiwa nyo ng bawang, mas madaling matoasted ang bawang compared sa luya at sibuyas. Sibuyas naman kasi, mintres na tutusta ay tumatamis. Yung luya at yung bawang pumapait. Yan, medyo papupulahin lang ng atin ng konti ng bawang. Konting-konti lang, huwag naman masyado. Papait po kasi yung sabaw. At dito po, mapula na mga kapatid. Nandito na sa tabi ko yung mga manok na hinugasan. At yung aking binatan na sayote. Ito, mga hinugasan ko ng mabuti. Yan o, mapula na bawang, diba? Kasi maliliit lang yung hiwa natin ng bawang. Pwede rin namang i-chopper yung sibuyas para pantay. Yung luya kasi hindi ko maisasuggest na sa chopper ilagay kasi maganit siya. Baka mapiyasa yung mga talim ng chopper. Yan. Nalakasan ko na ngayon yung apoy kasi tutubig po yan. Yan. Lagyan natin ngayon ng asin para malasa at saka patis. Ayan, asin. Pwede nyo kutsarahin. Pinamay ko na lang. Ayan. Halo-halo tayo. Tapos tataktakan ko siya ng patis. Siguro mga 1 tablespoon. Ayan. Kaya medyo marami yung asin at saka patis kasi nga po ay may sabaw. Tapos napansin nyo, hindi ko sinama sa gisa yung sayote. Ewan ko kung sasama kayo ng gisa ng sayote sa manok. Madali lang po kasi lumambot yung sayote. Kasi hindi siya lambot na nalalasok. Lalagyan ko na siya ngayon ng pamintang, konting durog at buo. Ito yung aking buo. Para lang makita may buo. At ito naman para lumasa sa kabaw. Kung lumalasa naman yung buo, okay lang din. Halo tayo. Kailangan makaluto na ako bago mag-11:30 kasi itutumpil ko naman si nanay. Mag-text na po siya. Yan, dapat hindi siya magluluto na ito eh. Sinipag, dinanahan ko sa paghihiwa ng kahoy. Ako na lang daw. Pag medyo mapula na siya, tayo mag-aaral ng tubig. Mapula yung balat. Halo lang po ulit tayo at ayan, mag-a-add na ako ng 2 to 3 cups of water. Konti lang muna. Sabi nila, ayon sa matatanda, pag magigisa raw ng karne o magpapakulo ng sinigang nilaga, pisahan lang daw po muna sa pakulo sa konting tubig lang. Huwag daw po agad na bigla kung gaano karami yung sabaw na gusto. Para daw po yung lasa ng manok or ng karne o ng isda ay lumabas muna daw sa sabaw. Iisip ko nga kung bakit ganun kasi sak naman ka ako lalabas din naman yung patas ng karne o ng manok o ng isda. Pero yun nga, natitesting ko naman na tuwing nagluluto ako at maraming agad yung sabaw kasi gusto ko parang puno na agad, hindi na siya yung kukulo pa lang ulit pag nag-add ulit na tubig. Pansin ko parang walang lasa o matabang. Hindi ko lang din alam kung totoo yun or baka kasi kulang ako sa lagay ng asin yung una ko pa siyang binigisa. So ayan, pakukulo ko siya ng 20 minutes at tatakpan ko po muna siya. Tama-tama sa loob ng 20 minutes ay luto na. Mag-add na lang tayo ng sayote at kunting sabaw. Masusundo ko na po si nanay. After 10 minutes, concentrated na yung sabaw niya. Pwede na tayong mag-add. Ito po mga 4 cups na to o 5 cups. Depende na sa dami ng sabaw na gusto nyo. Ayan, dahil kami ay mahilig sa sabaw at para yung mga tuta, pwede na yung sabaw at saka kanin.
ay dagdagan na natin. So ayan, antayin ko lang siyang kumulo at saka ko ilalagay yung sayote. So masarap sana yan kung may dahon ng sili. May tinanim si Mr. kasi ng mga sili nandito sa kabilang bakuran. Eh sabi ko nga, para saan ba't nagtanim siya, kasi hindi rin niya makuha yung bunga. Kakalaglag, kailangan tumalon pa doon. Eh kung busy naman siya, hindi rin niya makuha. Tapos dito nga sana, hindi na pinagay yung dahon ng sili or malunggay. So pwede siguro pagdating na lang natin tsaka lalagyan pagkasundo kay nanay. So antayin ko lang siya kumulo at lalagay ko na yung sayote. Yan, habang natin kumulo yung tinolang manok. Oh, naghawan siya pero binalik niya uli doon. Natatakot siguro sa asa. Tingnan daw ni Blackie yung pinagunusan ng ahas. Ano kaya yan? Ulupong kaya? Pero actually kasi nung dati, nung wala pa to, hindi pa siya sarado. Yung manugang ko po galing dun sa likod, nung galing sila sa kubo. Habang naglalakad siya, nakakita siya ng ahas na gumagapang dito sa pader. Ganun katindi yung ahas, hindi nalalaglag. So yun, pinalo niya ng tsineres dahil maliit lang naman. Maliit pa dito. Siguro ganyan lang kahaba. Ayan, mula dito hanggang dun. Saka niya pinasagasaan sa kalsada. Tapos kasi niya yan, laki nakatalin na. Kasi ilang beses na po yung mina-aksidente dun sa gawing sabana na nakakasagasa ng aso yung nakasingle. Eh nitong nakaraan nung may pa-order din kami lechon noon, bumili ako ng sangkap ng mga dahon ng sibuyas, suka, ay yun, may na-aksidente doon na parang ang intindi ko ay nabali yung braso o ng buto, yung buto ng braso, yung dalawang magkaangkas kasi sumemplang nga at malaki daw po yung aso. So ayan, kaya yan. At pinatupad dito po sa aming barangay na yung aso itatali, pagka nakita sa labas at nahuli, tutubusin ng 200. Ayun, ngayon pagka hindi yata tinubos, hindi na ibibigay. Ewan ko lang din kung ganun. Pero ito naman si Blackie, mabait naman eh. Kaya lang, gala lang to. Yan, tsaka baka mamaya bigla siyang, para siyang biglang nangahabol kasi, pero hindi naman niya kinakagat actually. Kaya lang, iniiwasan natin yung mabigla yung nagdadrive tapos biglang sisemplang or kusan mabaling yung manabela, nakaka-aksidente. So kaya nandito ngayon si Mr. Yun nga, walang pasok. Bulacan ata, Bulacan Day ba? Eh ano? Basta po holiday. Pero alam ko dito lang sa buong Bulacan. Tapos bukas, kaya wala pasok uli ay dito naman piyesta. Tapos si doktora kahit walang pasok ngayon, pinapunta po nung advisor niya, lahat ng class officer, pinaglilinis po sa, hindi ko alam kung room o sa paligid ng ng school. So maaga siya nagpati doon 8 o'clock. Sabi 10 o'clock uwi daw pero wala pa siya. Siguro pag dinaanan ko na siya mamaya, sabay sundo na kay nanay. So yan, check na natin yung ating tinola kung kumukulo na. Yan, kulong-kulo na po yung ating tinola at pasensya na kaya nasasamahan pa ng chika-chika o bida-bida yung ating cooking serye o luto serye kasi para hindi naman kayo maboring. Kasi yung iba ko parang hindi ko alam kung talagang yung palundag-lundag yung video ko. Pakat-kat. So, eto na, kumukulo na siya. Yan. Pwede na natin ngayon ilagay yung sayote. Sayote, masarap pa naman to. Pwede rin papaya, kaya lang hindi naman ganong panahon pa ng papaya. Pero para po sa mga bata kasi hindi nila gusto yung lasa ng papaya para sa tinola. So kaya ang alternative natin ay sayote. Pero tayo na tumanda na at nung kapanahon na natin, talagang lumaki tayo na papaya. Hindi ko alam kung sinakain dito na ang lalagay ay sayote. Ayun, dumaan ka na naman, nakabold ka na naman. So, ilagay na natin lahat ng sayote. Kunti lang pala yung sayote, feeling ko ang dami. Yan, sinanay po kasi bumili niyan eh. Pinadala lang, tapos, yun nga, meron na siyang biniling mga dahon ng sibuyas, celery, at saka carrots, mga 4 na yatang carrots, saka bell pepper. Kasi nga, hindi ko naman alam kung para sa botis yun. Kasi request nga po na laman loob ng lechon bukas ay
bopis, tapos yung isa ay crispy laman loob. So gagawa na lang ako ng special na suka para sa crispy laman loob. Eh meron din pipino kasama. Pero alam ko may sinaipopak ng pipino. So sasamahan ko ng pipino yung suka. Ayan, para masarap. So ayan, antayin lang natin yan lumambot. Yung sayote siguro mga within 5 minutes ay okay na yan. So titikman ko muna kung okay na yung lasa. Ako muna kung okay na yung lasa. Medyo matabang pa. Lagyan pa natin ng konting asin at saka patis. Itong asin kasi marumi, no? Ayan, parang may konting buwang. May buwang. Ito. 1 teaspoon o kalahating tablespoon. Tapos pasakan pa natin ng patis kung matabang pa. Ay, pasensya na kayo, yung kutsara na lang panghalo ko. Eh, pang sa amin naman po, mga kapulo. Yan, bearing away tayo. Matay na ng magpulo ngayon, hindi magpulo ulit. Kasal pang sa amin naman to. Okay na. Wala po ako diyang nilagay na veggie. Ito si Doktor. Lakad. So, hinaan natin. Naglakad ka? Hindi, nasamabay ako. Eh, susundin si nanay. Kasama ka? Hello ko muna sa mga kapudi. Oh, mag-thank you ka pala kay Sir Ricardo. Sa 500. Thank you po sa 500 kayo. Inuwi na kayo. Thank you po ka mo, Sir Ricardo at saka kay Ma'am Mildred. Huh? Sir Ricardo at Mildred, Ma'am Mildred. Pag-asawa yun. Mildred. Oo. Thank you po kay Sir Ricardo. tsaka thank you po kay Sir Ricardo. Tsaka po kay Ma'am Mildred sa pang Jollibee po. Yan. Kasi po nalobat mga kapudi namatay. Ayun, binuksan ko po ulit. Tapos sa ano, nilinis nyo? Pero nag-ano kami. Floor wax? Ng lapad sa room. Nilinis nyo muna. Ay, maligo ka na. Ay, nagkaharap sa drinks. Kayong ka. Ha? Kita-kita yung chan mo laki. Joke lang. Hindi mo mag-board. Kasi mainit eh, mga kapudi. Ganyan siya pag may ginagawa. Ayan. Ayan, nagpalit po ako ng battery. At pinaliliguan pala ng Mr. si Blacky. Ayan, order ako sa Shopee nito. Mas mura kasi yung ganito. Yung ganyang kalaki. Amoy siya baby powder. Sabi ko nga baka mamaya parang sabon lang din na pang urong niya. Pero hindi naman. May anti-tick siya. Yung kumbaga anti-purgas tsaka yung mga garapata. Noong isang araw pinaliguan ko yung mga tuta. Yung dalawang tuta tsaka yung nanay ng tuta. So usapan namin ni Desiree mamaya yung pusa naman niya. Kasi matagal na rin hindi naliligo yung pusa dahil nagkasakit tapos nagkaroon ng sugat sa buntot kaya hindi na magpaliguan kasi parang ayaw niya magpahawak. At yan, check na natin yung ating tinola. Pinakita lang natin yung si Blacky, hindi siya pagkasayo hindi siya diba ko si Brownie si Brownie nahabol-habol ko pa kasi sanay naman pumaligo si Brownie, pinaliguan din ni Misteryo kaya lang, pero medyo matagal nga dahil lang anak nga dahil nahabol-habol ko pa nakakahingal din, tapos nung binuhat ko yung dalawang paa niya sumama naman na, sabi nga ni Mr. Masarap nga ikapaliguan nyo kasi hindi kumikilos. So yun na nga, pagkapaligo mo dyan isang buhos pa, isang sabon pa. Tapos pinakamaganda po talaga huli na sabunin yung pinaka ulo niya tsaka yung mata, yung tenga sabunin niya. Tapos pagkatapos ko paliguan yung mga tuta at saka yung nanay nila, meron kaming pang spray sa mga pusa na anti-tick. Isprayan din namin sila tapos minasage namin sa sa balahibo nila para hindi na kagaya ng dati na maraming garapata. Ngayon wala na. Tapos may ini-inject si Mister na ano ba yung ibili mo na yun? Nag-allow veterinarian na rin si Mister. May binibili siya na sasaksak niya sa bandang hita ng aso para mag-alisan yung mga garapata kung meron man. Naagapan na, lalo na ngayong panahon na to, alam ko ba by August at saka bear, yan yung panahon ng mga garapata. Pag summer yata wala, ewan ko rin, baka depende nga sa aso. Ha? Oo nga, timing. Sanay naman pinaliliguan ng daddy mo.
Lucky. So, balik na tayo dito mga kaputi sa ating tinola dahil aalis na ako. Ayan, okay na siya. Patayin ko na yung apoy. Ayan, kumukulo-kulo pa. Ayan, pinatay ko na po yung apoy. At ayan, ang sarap ng ating tinola. Wala pang dahon yan. So, mamaya na lang, try ko kung malunggay or daw na sisili. Sisili. Ayan. Sama ka? Hindi. Okay, alis na ako. Pwede ka nang kumain. Mamili ka kung tortang tuna or itong tinola or gusto mo sabay. Kasi kanina po, ang niluto ko pong agahan mga kapudi ay tortang century tuna. Yun, gusto po nila yun. So, bumili lang ako ng itlog at ano ba? 12 pieces. Kasi ano eh, 3.20 yung malilit. Pero ang ganda ng itlog na puti ni Ate Joy sa tindahan. Yung na-vlog ko na po dati. So maganda kasi orange na orange po talaga yung egg yolk niya. Kasi nag-alaga po pala sila ng manok. Yung layer po ba kung tawagin niya, tapos nangingitlog. Ayun. Meron sila sinusuplayan. Tapos naglalagay din sila sa tindahan nila at kinakapos pangaraw po sila. So ayan, hanggang dito na lang po mga kapudi. Maraming salamat po. At yun nga, doon nga bumili ng century tuna. Yun po yung in-explain ko kasi putol na naman ano. Bumili ako ng isang century tuna ng malaki, yung 100 plus. Tapos sinaluan ko siya ng 12 pieces ng itlog. Medyo lilit lang naman yung itlog, siguro mga small yun o extra small. Tapos ihahalo nyo lang sa binating itlog yung buong torta, buong century tuna, buong lata. Yung iba kasi ini-squeeze yung sabaw nun. So ako hindi. Kasi yung flavor ng century tuna nandoon. So ayun, ihahalo ko lang sa itlog at saka ko siya ibubuhos sa kawali na may mainit na mantika. Para siyang omelette. Yan, para rin siyang omelette yun. So ayan mga kapatid, hanggang dito na lang. Thank you for watching po. Ingat po tayong lahat at God bless po. Bye-bye. Bye-bye, Doktora. Ayan, thank you po ulit sa inyo mga kapudi. Bye-bye po. At ayan, nakarating na kami ni Nanay mga kapudi. Hindi na ako nag-video na sinundo ko si Nanay. At ito. Ayan, si Kuya yung hiningan ko ng daon ng sili sa mini farm. At hiningan ko ng tinola. Sayang kasi yung daon ng sili masarap. Nasama pala isang sili. Sana umanghang. So, antay lang natin yan ng kulong-kulo. Dahil naman itong ating daon ng sili ay madaling lumambot. So, sabi nila, totoo po kaya mga kapudi, kapag daw ang dahon ng sili ay na-overcook, mag-LBM daw ang kakain. Isip ko lang, baka akala nila nag-LBM. Eh kung di po ba parang fiber, eh talagang madaling madudulig. So yun, takpan na natin. At bilang lang ako ng 1 to 20, pwede na. Ito yung pinagbaklasan, no, hinugasan ko. Tapos may mga sili sayang. At ayun, samahan nyo po kami ni Mr. sa mini farm. Walang ako ng jacket, mainit kasi. Na natin, oy, pwede na. At maluluto pa yan, continuous. Patayin na natin yung ating apoy. Napatay ko na dito sa gilid. At ayan, okay na siya.